Sa isang malawak na hasyenda sa kabundukan ng Laguna, naninirahan si Senyorita Isabela Amoranto, isang dalagang kilala sa kanyang maladiwatang ganda at misteryosong pang-aakit. Sa tuwing siya'y dumadaan sa pueblo, ang mga kalalakihan ay napapalingon, nalulunod sa kanyang titig na tila may lihim na pangako ng ligaya o kapahamakan. Maraming mga Ginoo ang nagtangkang manligaw kay Isabela mula sa Maynila. Mga mestizong Kastila at mayayamang negosyante. Ngunit isa lamang ang umagaw ng kanyang pansin, si Luciano Herrera, isang matipunong magsasakang may dugong Indio. Bagamat mahirap, taglay niya ang tapang at talino na bihira sa kanyang uri. Sa bawat lihim nilang pagtatagpo sa hardin ng hasyenda, ramdam ni Luciano ang kakaibang init ni Isabela, na tila ba siya ay isang apoy na handang lamunin ng dalaga. Ngunit isang gabi, habang sila'y magkasiping sa loob ng lumang silid ng hasyenda, may naramdaman si Luciano. Isang malamig na hininga sa kanyang batok, isang bulong na hindi nagmumula kay Isabela. Nang dumilad siya, hindi ang maamong mukha ng kanyang kasintahan ang kanyang nakita, kundi isang itim na anino na tila nakadikit sa katawan ng dalaga. Hindi mo siya maaaring angkinin. Siya ay isa sa amin. Nagpumiglas si Luciano ngunit hindi siya makagalaw. Pinanood niya kung paanong ang puting balat ni Isabela ay unti-unting naging abo, ang kanyang mga mata ay nagdilim, at ang kanyang mga labi na, dati punong-puno ng pangako, ay bumuka upang ipakita ang isang hilera ng matutulis na ngipin. Mula noon walang nakakita kay Luciano. Ang hasyenda ay lumubog sa kadiliman, at ang pangalan ni Isabela Amoranto ay naging kwento ng isang dalagang mapanukso ngunit walang kaluluwa. Hanggang ngayon, sinasabing tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, may babaeng lumalabas sa dating hasyenda, bumubulong sa mga lalaking naliligaw, at kapag sinagot mo ang kanyang tawag, hindi ka na muling makakauwi. Lumipas ang mga taon, ngunit nanatiling buhay sa isip ng mga tao ang misteryo ng hasyenda Amoranto. Walang sino man ang naglakas loob na tumira sa lumang mansyon. Ang mga magsasaka sa paligid ay naniniwala na ang hasyenda ay isinumpa, isang pugad ng mga nilalang na hindi dapat abalahin. Ngunit isang gabi, isang bagong Ginoo ang dumating sa pueblo. Siya ay si Don Emilio Vasquez, isang mayamang negosyante mula sa Maynila na balak bilhin at muling buhayin ang hasyenda. Sa kabila ng mga babala ng matatanda, hindi siya natinag. Mga alamat lang ang inyong sinasabi, aniya habang nakangisi. Ano bang kasaysayan ang hindi kayang patahimikin ng gintong salapi? Kaya't sa sumunod na araw, pumasok siya sa lumang hasyenda. Ang mansyon ay puno ng alikabok. Ngunit may kakaibang samyo ng pabango sa hangin, isang halimuyak na hindi niya mawari kung galing sa rosas o sa isang bulaklak na matagal nang namatay. Sa loob ng isang kwarto, nakita niya ang isang antigong salamin. Kahit natatakpan ito ng alikabok, ang kinang nito ay tila hindi kumukupas. Nang punasan niya ito, nakita niya ang kanyang refleksyon. Ngunit sa kanyang likuran, may isang babaeng nakaputing bestida na nakangiti sa kanya. Don Emilio. Matagal kitang hinintay. Napaatras siya, ngunit isang malamig na kamay ang dumampi sa kanyang balikat. Paglingon niya, naroon na ang dalaga, si Isabela Amoranto. Kasing ganda ng kanyang mga kwento, ngunit may mga matang tila itim na kailaliman. Hindi niya na nagawang sumigaw. Kinabukasan, natagpuan ng mga tao ang kanyang kabayo na pagalagala sa labas ng pueblo. Si Don Emilio ay hindi na muling nakita, at mula noon, ang salamin sa lumang hasyenda ay naging tanyag sa mga nangangahas na pumasok, sapagkat sa tuwing may titingin dito, makikita nila ang kanilang sarili. Ngunit may kasama silang iba. Makalipas ang isang buwan matapos mawala si Don Emilio, muling lumaganap ang takot sa pueblo. Sabi ng ilan, naririnig nilang humahalakhak ang isang babae tuwing hating gabi at may mga aninong gumagalaw sa loob ng hasyenda Amoranto kahit wala namang tao. Ngunit may isang hindi natatakot sa mga kwento, si Padre Gregorio, isang matandang pari na may malalim na kaalaman sa mga misteryo ng mundo. Ipinasya niyang pasukin ang lumang hasyenda upang tapusin ang sumpa. Sa kanyang pagpasok, sumalubong sa kanya ang malamig na simoy ng hangin at ang dating pabango na iniuugnay kay Isabela. Tahimik ang mansyon, masyadong tahimik. Ang kanyang rosaryo ay mahigpit niyang hinawakan habang patuloy siyang naglalakad. Nang marating niya ang silid kung saan nakita ni Don Emilio ang salamin, napansin niyang nakasara ang pinto. Ngunit bago pa niya ito mabuksan, biglang bumukas ito ng mag-isa. Sa loob nakatayo si Isabela, nakadamit ng puti, nakangiti at sa kanyang mga kamay, isang punit-punit na barong Tagalog na may bakas ng dugo. Padre, hinahanap mo ba ako? Bulong niya. Itinapat ng pari ang krus sa kanya, ngunit hindi umatras ang dalaga. Sa halip lumapit ito at inilapit ang kanyang mga labi sa tainga ng pari.
Hindi mo ako kayang palayasin, Padre. Dahil ang sumpang ito ay hindi lamang akin. Biglang nagdilim ang paligid. Ang buong silid ay nagbago. Mga aninong hugis-tao ang lumitaw sa dingding, bumubulong, dumadaing, humihingi ng tulong. At sa gitna nila, nakita ni Padre Gregorio ang isang lalaking nakatali sa kadena, duguan, at halos wala ng buhay. Si Luciano Herrera, ang unang biktima ni Isabela. Nang humakbang ang pari upang tulungan si Luciano, isang malamig na kamay ang biglang dumakma sa kanyang braso. Muling nagbago ang itsura ni Isabela. Ang kanyang balat ay nagsimulang pumutla hanggang sa maging abo. Ang kanyang mga mata ay lumubog at ang kanyang bibig ay bumuka upang ilantad ang mga mahahabang pangil. Paano mo papalayasin ang isang sumpa na hindi mo lubos na nauunawaan? At sa isang iglap, bumagsak sa sahig si Padre Gregorio. Hindi na muling gumalaw. Kinabukasan, natagpuan siyang walang buhay. Sa harap ng altar ng simbahan, may bakas ng halik sa kanyang noo